Pero parang kahit na gaano kagulo ang araw ko, kapag nandito ka, gumagaan ang lahat para sa akin. Para sa kanya, kontrata lang ang lahat. Lahat naman ay nababayaran ng pera. Pero bakit iba ang sinasabi ng puso niya? Dear Amihan Stories presents Salviejo Brothers Series 5. Contractually yours, Mr. Billionaire. Written by Binibining Manunulat. Hindi ko po alam kung makakaya ko ba itong gusto niyong ipagawa sa akin, Madam Violet. Nakangiwing sabi ni Celine. Ni minsan, hindi ko pa po na-imagine ang sarili ko na maging asawa at magkaroon ng anak. Dagdag pa niya. Nasisiraan ka na ba? Huwag kang ansyong ha. Kayang-kaya kong bumili ng 100 virgin na babae pero masyado yung magiging komplikado. Inis na asik na matandang babae sa kanya. Pero hindi po ganun kadali ang gusto niyong mangyari. Buhay po ang pag-uusapan. Opo, maaaring kaya kong makisama kung pagkakaroon ng asawa ang pag-uusapan pero iba na po kung may kasamang anak. Hindi ko po alam kung makakaya ko bang gawin yung gusto niyo. O sige, kung yan talagang desisyon mo. Pero gusto ko lang na ipaalala sa'yo na kailangan ni Corina mo operahan sa lalong madaling panahon at hindi basta-basta ang perang kakailanganin mo. Nakagat si Lee ng kanyang pang-ibabang labi. Tama, si Madam Violet. Kailangan niya ng pera kung gusto niya pang makasama na matagal ang kapatid. Pero, malalim siyang bumuntong hininga at saka pilit na tumango sa babaeng kaharap. Ayaw niya sa trabahong inaalok sa kanya pero hindi naman siya papayag na mamatay ang kapatid. Gayong may magagawa naman siya para maiwasan yun. Payag ka na? Tanong nito. Tumango siya. Opo, payag na po ako. Okay, bukas sa bukas din. Ihahatid kita sa kanya. Pack your things immediately. Anito, nangunot ang noon niya. Kailangan ko pa pong tumira kasama siya? Iniabot sa kanya ni Madam Violet ang isang folder. Nariyan yung contract at non-disclosure agreement na kailangan mong pirmahan kung payag ka na. Nakapaloob na rin dyan ang mga kailangan mong malaman tungkol sa lalaking nagbayad para maging asawa ka. Tumango sa Celine. Hindi na niya binasa pa ang nasa loob ng folder. Pumirma siya agad. Napapalakpak naman si Madam Violet. Mukhang tuwan-tuwa sa kanyang ginawa. Iniisip na lang niya na ginagawa niya lahat ng iyon para sa kapatid, para mas mapahaba pa ang buhay nito. Pagkatapos sila mag-usap ni Madam Violet, ay dumiretso niya siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang kapatid. May sakit sa puso si Corinne at mag-isa na lang niyang itinataguyod ang pagpapagamot dito. Hindi ganun kadali ang lahat, pero patuloy siyang lumalaban, lalo na't hindi naman niya kaya kung mawawala sa kanyang kapatid. Kumusta ka? Tanong niya rito, ngayon niya lang naaabutan na gising ang kapatid. Okay na ako, Ate Ning. Kailan ako pwedeng umuwi? Ayoko na magtagal pa rito. Sagot ito sa kanya. Mapait siyang ngumiti. I almost lost you, Corinne. Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? Akala ko, katulad din na mama at papa, iiwan mo na rin ako. Natigilan si Corinne. I'm sorry, Ate Ling. Hindi ko gustong pag-alalahanin ka ng ganyan. Pwede bang i-promise mo sa akin na lalaban ka sa sakit mo? Na hindi mo ko iiwan? Hindi ka pa ba napapagod? Buong buhay mo, wala kang ibang ginawa kundi ang magtrabaho para lang maipagamot ako. Kasi ako, pagod na ako, ate. Gusto ko na sumuko. Umiling siya. Hindi ka pwedeng basta nalang sumuko, Corinne. Isipin mo naman ako. Hindi pa ako pagod. Gagaling ka pa, okay? I'm sorry for being such a burden, Ate Ling. Kapag gumaling na ako naman na mag-aalaga sa'yo. Ngumiti siya. Magpagaling ka. Masaya na ako doon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa labas na siya ng bahay ng kanyang kliyente. Na magiging asawa pala. Kinuha niya sa bulsa ang susi ng bahay na ibinigay ni Madam Violet. Hello, Mr. Salviejo? Tawag niya rito, walang sumagot.
Napalunok siya habang dahan-dahang sumisilip sa loob ng malawak na sala. Malinis ang buong bahay at sobrang tahimik. Halos walang maririnig, kundi ang mahina niyang paghinga. Hello? Muli niyang tawag. Bahagyang mas malakas na ang boses ngayon kumpara kanina. Bakit ka sumisigaw sa loob ng bahay ko? Napapitlag siya. Mabilis siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses at doon niya nakita ang isang lalaking nakasandal sa may pintuan ng kusina. Nakahalukip-kip ang mga braso. Manamig ang tingin sa tila sinusukat ang buong pagkatao niya. Ikaw po si Mr. Salviejo? Nanginginig niyang tanong. Tumaas ang kilay nito. Aba akong guard dito? Hindi po, pasensya na po. Yumuko siya agad. Ako po si Celine. Ako po yung ipinadala ni Madam Violet. Natigilan siya. Tila nasampal siya ng salitang yon. Hindi po ako wife for hire. Putol dito sa kanya sa malamig na boses. Yan ang nasa kontrata, hindi ba? Napatikom ang bibig niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sumagot ka. Mariing utos ito. Opo, mahina niyang tugon. Ako po yun. Tumawa ang lalaki, pero walang bahid ng saya sa mga mata nito. Ang bilis mong pumayag sa kasunduang to ah. Napayuko siya. Mahigpit ang kanyang hawak sa gilid ng damit. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Lahat naman kayo, ganyan ang dahilan. Sagot nito, napatingin siya rito. Hindi po ako gagawa ng problema. Gagawin ko lang po na pag-usapan. Lumapit ang lalaki. Bawat takbang nito ay parang may bigat na nagpapahirap sa paghinga niya. Sigurado ka? Kasi kapag pumasok ka sa buhay ko, wala nang atrasan to. Hindi to simpleng kasunduan lang. Pag nagkamali ka, hindi lang perang mawawala sa'yo. Ano pong ibig yung sabihin? Nag-aalangan niyang tanong. Bahagyang ngumisi ang lalaki. You'll find out. Napalunok siya. Simula ngayon, titira ka na rito. Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng mahulog sa akin. Tumigil ito sa harap niya. Nangunot ang noon niya. Hindi naman good. Putol agad dito. Kasi hindi rin ako mahuhulog sa'yo. Natahimik silang dalawa. Ilan segundo silang nagkatitigan. Anong pangalan mo ulit? Tanong nito. Celine po. Soon enough, Mrs. Salviejo ka na. Walang emosyon itong sabi niya. Masanay ka na. Napahigpit ang hawak niya sa sarili. May mga rules tayong dapat mong sundin. Tugtong nito. Una, huwag kang papasok sa kwarto ko na walang pahintulot. Opo. Pangalawa, huwag kang makikialam sa personal kong buhay. Bahagyang yumuko ang lalaki. Inilapit ang mukha sa kanya. At pangatlo, kapag sinabi ko magpapanggap tayo bilang mag-asawa, kailangan mong maging kapanipaniwala. Kasama na ron ang paggawa mo sa lahat ng gusto ko. Ano pong ibig niyong sabihin sa lahat? Kinakabahan niyang tanong. Di ka naman siguro inosente. Balamig nitong sagot. Napatras siya ng isang hakbang. Relax. Dagdag nito. Hindi mo naman kailangang umarte kung hindi naman kinakailangan. Wing, kailan lang po? Ulit niyang halos pabulong. Depende sa sitwasyon. Walang pakialam nitong sagot. Natahimik siya. May tanong ka pa? Tanong nito. Wala na po. Good. Tinalikuran siya ng lalaki. Magpahinga ka. Mamaya may pupuntahan tayo. Saan po? At my parents' house. I will introduce you to them as my girlfriend. Ibig mong sabihin, ibabalik lang ng parents mong authority sa pag-handle ng mga negosyo niya sa'yo kung makakapag-asawa ka at magkakaanak? Ulit si Celine sa explanation sa kanya ni Zion kung bakit kinailangan siya nitong i-hire bilang contract wife. Yes, sa aming magkakapatid kasi ako na lang yung hindi pa nagkakaroon ng asawa o pamilya. They are scared I might grow old alone. I'm sorry, sir. Pero iba pala talaga mga mayayaman ano. Kaming mahihirap kasi. Ang problema namin ay kung saan kami maghahanap ng trabaho na may malaking sahod. Kayo naman, simpleng bagay pero ginagawa niyo masyadong complicated.
Sagot niya, huli na bago na isipang prumeno. Natawa si Zion. It's my parents' fault, I think. Hindi naman ako problema ng ganito kung hindi nila pinapressure na mag-asawa na. Siguro, iniisip ka lang din po nila. Bakit po ba kasi hindi pa kayo nag-girlfriend o mag-asawa na? Yun totoo po at hindi ganitong kailangan niyo pa pong magbayad ng babae para magpanggap. I don't do romance, Miss Cruz. Hindi para sa akin ang bagay na yan. Sagot nito, ngumiwi siya. Tunog playboy. Hindi napigilang sambit niya. Nagtas ito ng isang kilay. Excuse me? Ano po, hindi ko sinasadya. Agad niyang bawi. Sabay iwas ang tingin sa lalaki. Pero kasi, parang gano'n na nga po yung dating. Hindi ako playboy. Mariing sagot ito. Hindi lang talaga ako naniniwala sa relasyon. Pareho lang po yun sa pandinig ko. Bulong niya pero sapat na para marinig nito. Then, let me clarify it for you. Anito, sa kabahagyang yumuko upang magpantay ang mga mata nila. Ayoko ng commitment. Hindi ako interesado sa drama, sa mga selos-selos yan. Sa mga bagay na kadalasang kasama sa isang relasyon. Bakit po kasalagad ang gusto niyo? Mabilis niyang kontra dito. Hindi ba mas malaking commitment yon? Natigilan nito sandali. Because marriage in my case is just a requirement. Requirement? Yes. Walang emosyon, walang attachment. Just a contract. Natahimik siya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Para pong andali niyong sabihin, sir. Pero para sa amin, malaking bagay ang kasal. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Malamig na sagot ito. Pero babayaran kita ng sapat para masigurado hindi ka magsisisi. Nagtaas ng kilay si Celine. Magkano po bang tingin yung katumbas ng pagpapakasal? Name your price. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? You heard me. Ulit ito. Sabihin mo kung magkano gusto mo at ibibigay ko. Napasinghap siya. Ganun na lang po kadali sa inyo ang magbigay ng pera? Hindi ko sinabing madali. Tugon nito. Pero kaya kong ibigay. Natawa siya pero walang saya mula roon. Alam niyo, sir, parang ang tingin niyo sa lahat ng bagay kayang bili ng pera. Hindi ba? Balik tanong nito. Natahimik siya doon. Saglit na bumigat ang dibdib niya. Dahil sa totoo lang, ilang beses na rin niyang naisip yun. Ilang beses na rin siyang napilitang yumuko dahil sa pera. Kung mayaman lang siguro siya, hindi na niya kailangan pang problemahin ang pampaopera sa kapatid. Hindi naman po lahat. Mahina niyang sagot. Hindi nabibili ang totoong nararamdaman ng tao. Good. Sagot ni Zion. Dahil hindi ko naman hinihingi yun sa'yo. So, ano lang po talagang kailangan niya sa akin? Sumunod ka sa kasunduan na meron tayo. Magpanggap ka bilang asawa ko. Sumama sa akin sa mga event. Kailangan din natin magpakasal at magkaroon ng anak. Parang binuhusan na malamig na tubig si Salina. Alam na naman yan tungkol doon at napagkasunduan na nila yon ni Madam Violet. Pero hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon na totoo ngang iyon ang kailangan niyang gawin. Ano po? Nauutal niyang tanong. Hindi magiging kumpletong kasunduang ito kung wala tayong magiging anak. Kalmadong paliwanag dito. Yun ang gusto ng parents ko. Sandali lang, sir. Napaatras siya ng isang hakbang. Sa ganitong paraan mo pa talaga gustong bumuo ng sarili mong pamilya? This is my own choice, Miss Cruz. Ilang beses ko na itong napag-isipang mabuti. Bakit? Nagdadalawang isip ka ba? You know, you can still walk away. Malamig nitong sabi. The door is open. Napalingon si Celine sa pintuan. Isang hakbang lang ang kailangan niyang gawin. Pwede na siyang umalis. Pwede na niyang takasan ang lahat ng yon. Pero kasabay noon, pumasok sa isip niya mga bayarin, ang kapatid niya, at ang mga problemang ilang buwan na niyang pinapasan. Napapikit siya. Magkano po? Mahina niyang tanong. Bahagyang kumunot ang noo ni Zion. I thought you said. Pilit niyang pinapatatag ang boses. Kung sakali lang, magkano? Matagal bago ito sumagot. At least 50 million. Parang tumigil ang mundo niya.
Li- 50 milyong piso? Halos pasigaw niyang ulit. Yes. Napakapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutokso. Kapag tinanggap ko ba to, wala na talagang atrasan. Nanginig niyang sabi. Of course, sagot ni Zion. Hanggang matapos ang kontrata. Gaano po katagal? 2 years. 2 taon. 2 taon na pagpapanggap. 2 taon ng pagiging asawa ng lalaking hindi naniniwala sa pag-ibig. At pagkatapos ng lahat ng ito, tanong niya. Maghihiwalay tayo. Diretso nitong sagot. Malaya ka na. Tatawa siya ng mahina. Parang ang dali lang talaga sa iyo ng lahat, ano? Dahil malinaw ang relasyong meron tayo sa simula pa lang. Tugon nito. Napayuko sa salin. Pilit niyang inaayos ang gulo na nasa isip niya. Sir, mahinang tawag niya. Yes. Dahan-dahan siyang nag-angat ang tingin sa lalaki. Kung sakaling mabuntis ako, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Zion. Kanino mapupunta ang bata? Natahimik silang dalawa sa sumunod na segundo. Kanino ba sa tingin mo? Malamig nitong sabi. Kanino ba dapat mapunta ang bata? Didn't you read the contract first before signing? Naroon nakasulat ang lahat ng kailangan mong malaman. Anang lalaki. Hindi mo binasa ang kontrata bago pirmahan? Tanong nito, umiling siya. Kailangan ko kasi ng pera. Desperada na ako. Tumango si Zion. Yung sa bagay, ganyan naman kayong lahat, hindi ba? Pera lang mahalaga sa inyo. Anyway, since napirma mo na naman at nabigyan na kita ng chance ng matras, siguro naman ay malinaw na tayo ngayon. Wala nang atrasan. Nangunot ang noo ni Celine. Alam ko pong kaya ako narito ay dahil sa pera. Pero huwag niyo naman po sana akong husgahan. Hindi naman po ako papayag sa kontratang ito kung hindi ko lang talaga kailangan. Fine, sige na. Magayos ka na tali sa tayo maya-maya. Halos 30 minuto pa ang lumipas bago sila tuluyang nakarating sa mansyon ng mga magulang ni Zion. Mansyon talaga dahil sobrang laki at sobrang ganda noon. Yun ang unang beses na nakapasok siya sa ganoong kagarang mansyon. Akala niya ay sa mga palabas lang sa telebisyon siya makakakita ng ganoon. Auntie, where my parents? Tinong ni Zion sa matandang babae na lumapit sa kanila para kunin ang suot na lalaki. Nasa dining area na sila kumakain. Sumunod na kayo. May dala ka pa ng bisita. Tiyak na matutuwa ang mga magulang mo. Thank you, Auntie. Sagot nito. Saka siya binalingan. Let's go. Bago pa sila makapasok sa loob, ay hinubad pa muna ni Celine ang suot na doll shoes. Nahihiya siyang marumihan ng bahay. Agad namang natigilan ng lalaki at kunot-noo siyang tinignan. What are you doing? Tanong nito. Napakamot siya sa bato. Medyo marumi kasi yung suot kong sandalyas, nakakaya naman kung ipapasok ko sa loob. Napailing ito. Hayaan mo na, may mga maglilinis naman yan. Sagot nito. Nauunang maglakad sa kanya si Zion. Nakasunod naman siya habang abala sa katitingin sa buong kabahayan. Tuloy, hindi niya napansin na tumigil na sa paglalakad ang binata dahilan para mauntog siya sa matigas itong likod na animoy pader. Hinilot-hilot niya ang kanyang noong nasaktan. Family, I want you all to meet my girlfriend, Celine Cruz. Anunsyo ni Zion saka humakbang pakaliwa para makita siya ng pamilya nito. Awkward na napangiti si Celine na hinihilot pa rin ang kanya noo. Hello po. Ako nga po pala si Celine. Pagpapakilala niya. Isa-isa niyang nginitian ang mga taong naroon sa mesa. Kabilang ang mga magulang ni Zion, ang lola nito marahil, ang 4 na kapatid nitong puro lalaki, at ang asawa ng mga ito. Girlfriend? Kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend, bro? Akala ko ba you hated women? Tanong ng kapatid ni Zion na si Silas. Nakilala na niya ang buong pamilya nito dahil sa mga pictures na ipinakita nito sa kanya kanina bago sila pumunta doon. Masyado ka naman yatang maraming tanong with Silas. Malamig na sagot ni Zion habang hinihila siya papalapit sa mesa. Are you hungry?
Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Hoy, sagutin mo muna ako. Pilit ni Silas habang nakangisi. Bigla-bigla ako may dadaling girlfriend dito. Tapos ganyan pa. Hindi mo malamang pinapakilala sa amin nun. Di ko kailangang i-report sa inyong buhay ko. Tugon ni Zion. Saka siya pinaupo sa bakanting silya sa tabi nito. Sit. Napaupo sa Celine nang hindi man lamang nakapagsalita. Ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya na parang sinusuri ang bawat galaw niya. Celine, tama ba? Tanong ng isang babae, ang ina ni Zion. Malumanay ang boses ito pero may bigat ang tingin sa kanya. Ilan taon ka na? 23 po. Sagot niyang bahagyang kinakabahan. Anong trabaho mo? Sunod na tanong nito. Napalingon siya kay Zion. Tila humihingi ng tulong. Pero abala na lalaki sa paglalagay ng pagkain sa plato niya. Sumagot ka. Bulong nito nang hindi siya tinitignan. Wala pa po sa ngayon. Naghahanap pa lang po ako ng trabaho. Wala? Singit ni Orion. So, saan kayo nagkakilala? Kuya Orion. Ang mababang boses si Zion ang pumigil dito. That's enough. Bakit? Curious lang naman ako. Depensa nito, sabay tingin muli sa kanya. Or baka naman may tinatago kayo. Hindi napigilan ni Celine ang mapayuko. Kulang bang acting prowess niya? Kailangan pa ba niyang dagdagan? Ano bang problema niyo? Naiirita ng sabi ni Zion. Di ba pwedeng may girlfriend lang talaga ako? Pwede naman. Sagot naman ng Kuya River nito. Pero ikaw, bigla kang magdadala ng babae rito tapos sasabihin mong girlfriend mo. Parang may mali yata. Wala kayong pakialam. Malamig na tugon ni Zion. Zion. Sabad ang ama nito na kanina pantahimik. Hindi mo kami masisisi kung magtataka kami. Kilala ka namin. Napahigpit ang hawak ni Celine sa laylayan ng damit niya. Gusto niya magsalita, magpaliwanag, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tama na, ani Zion. Dinala ko siya rito para ipakilala sa iyong lahat, hindi para imbestigahan na. Imbestigahan? Napatas ang kilay ng ina nito. We're just asking. Then stop. Putol nito. Sandaling natahimik ang lahat. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Pasensya na po kayo kung nakakagulo po ako. Hindi ka nakakagulo, Selena. Agad na sagot ni Zion. Natahimik silang lahat na naroon sa mesa. Hinawakan ni Celine ang braso ni Zion. Masyadong matabil ang dila na lalaki at hindi niya nagugustuhan ang pagsagot ito sa pamilya. Umiling siya. Mabuti na lang at nakinig to sa kanya at saka malalim na napabuntong hininga. I kept our relationship hidden for so long. Ayoko kasi magpadalos-dalos at gusto kong masiguro muna na siya na talagang para sa akin bago ko siya ipakilala sa inyo. Alam ko nakakapagtaka ito, pero itong realidad ko. I'm sorry for not telling you sooner. I'm just so afraid to lose her. Sabi ni Zion. Napatango-tango ang pamilya nito. Nakita mo kung gaano kagaspang ang ugali ng kapatid namin. Buti, natatagalan mo pa si Lina. Tanong ng Kuya Icarus nito, pag-aksyon tumawa. Kapag kaming dalawa lang kasi hindi naman siya ganyan. Sobrang sweet niya kaya't maalaga pa. So, gano'n na kayo katagal? Tanong ng ina ni Zion. 1 year. Sagot ni Zion. 9 months. Sagot naman niya. Napalunok siya. Para hindi mabuko sa maling sagot, niyakap na si Lina lalaki. Ikaw talaga sobrang makakalimutin mo. Hindi mo pwedeng isama ang mga buwan na nandiligaw ka pa sa akin sa pagbilang mo kung ilang buwan na tayo. Anya, gusto niyang palakpakan ng sarili sa mabilis sa pag-isip ng idadahilan. Tumango ulit ang buong pamilya ni Zion. Kita niyang satisfied naman ang bawat isa sa naging sagot niya. Typical na pag-uugali ni Zion. Natatawang sabi ni Kuya Orion. Saan kayo nagkakilala? Tanong ni Ate Laila na hipag ni Zion. Sa bar po. Mabilis niyan sagot. Sa coffee shop. Sagot naman ni Zion. Napapikit siya. Dapat pati ang mga ganong detalye ay pinag-usapan din nila kanina. Kaunting-kaunti na lang talaga ay mabubuko na sila sa ginagawa nilang pagpapanggapa.
Babe, sa coffee shop tayo una nag-date noon, pero sa bar mo ko nakilala. Sagot niya. Sa bar? Tanong ng lola nito, tumango siya. Nagtatrabaho ka sa bar, hindi ba't parang masyado ka pang bata? Ngumiti siya. Waitress lang naman po ako roon. Wala lang po talaga akong choice dahil kailangan ko ng pera para sa kapatid kong may sakit. Sagot niya. Nasaan ang parents mo? Tanong ni Kuya River. Matagal na po silang patay eh. Kaya ako na lang po yung mag-isang nagtataguyod sa kapatid ko. Sagot niya. Alam ko pong iniisip yung lahat na hindi ako bagay kay Zion dahil sobrang magkalayo ang mundo naming dalawa pero gusto ko pong malaman yun na mahal ko po siya. Wala po akong pera na kayang iambag sa kanya. Hindi po ako mayaman. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral pero makakasiguro naman po kayo sa akin na hindi ko po lolokohin si Zion at mamahalin at aalagaan ko po siya abot na makakaya ko. Mahabang litanya. Natahimik muli ang buong mesa. Ramdam niyang bigat ang bawat tingin na nakatuon sa kanya na parang hinihimay ang bawat salita na binitiwan niya. Hindi ka ba nahihirapan? Mahinang tanong ng ina ni Zion. I mean, sa sitwasyon mo. Nahihirapan po. Pag-amin niya. Pero sanay na rin po ako. Wala naman po ako ibang pagpipilian. Anong sakit ng kapatid mo? Tanong ni Kuya River na tila masusi ang pag-obserba sa kanya. Saglit siyang natingilan. Sa puso po. Congenital? Sunod na tanong nito. Kuya, sa batisayon, medyo mariin ang tono. Ini-interrogate mo na naman siya. Let her eat in peace, please. Gusto ko lang namang malaman. Sagot ni Kuya River nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kung magiging bahagi siya ng pamilya natin, karapatan din naming makilala siya. Napayuko sa sinin. Opo, congenital po. Sagot niya sa huli. Simula pagkabata. Anong pangalan ng kapatid mo? Tanong ni Ate Laila. Mas malumanay ang boses kumpara kay River. Si Corinne po. Sagot niya agad. Gusto ko siya makita minsan. Ani Ate Laila na nakangiti. Baka matulungan namin kayo. Napatingin sa Celine kay Zion. Halatang hindi rin ito inaasahan ng alok. Hindi na po kailangan. Mabilis yan sagot. Nakakaraos naman po kami. Hindi yun ang punto namin, iha. Sabad ang ina ni Zion. Kung mahal ka ng anak ko, natural lang na gusto ka rin naming tulungan. Mom, muling singit ni Zion. Hayaan mo siya. Putol ng ama nito na ngayon lang nagsalita. Mabigat ang boses ito, dahilan para agad na tumahimik ang lahat. Celine, tama ba? Opo. Halos pabulong niyang sagot. Hindi ka namin hinuhusgahan dahil sa estado mo sa buhay. Dugtong nito. Pero gusto naming malaman kung totoo ang mga sinasabi mo. Parang biglang nanlamig ang katawan niya. Ano pong ibigin sabihin? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kalmado sa boses. Simple lang. Sagot ang matanda. Dalin mo rito ang kapatid mo. Hayaan mo mas makilala ka namin sa pamamagitan niya. That's too much. Mariing sabi ni Zion. Hindi. Malamig na tugon nito. Kung wala naman kayong itinatago, hindi yun magiging problema. Napakagat sa Celine sa pang-ibabang labi niya. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng puso. Bakit parang natatakot ka? Tanong ni Kuya Orion na nakakunot ang noo. Hindi ba totoong sinasabi mo? Hindi po. Totoo po. Agad niyang depensa. Huwag kang kabahan. Marahang ani Ate Laila. Gusto lang naming makasiguro. Napapikit siya. Gusto na niyang umatras. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang aminin na lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan lang para maitago ang kasunduan nila ni Zion. Pero nang maramdaman niya ang kamay ni Zion na marahang humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, kumalma siya. Babe, bulong nito, sapat para siya lang ang makarinig. Kaya natin to. Dahan-dahan siya nag-angat ang tingin. Kailan niyo po gustong makita ang kapatid ko? Tanong niya, pilit na pinapatatag ang boses. Nagkatinginan ng pamilya. Sa lalong madaling panahon. Sagot ng ama ni Zion.
Huwag kang mag-alala, Celine. Isa akong doktor. Pwede kong suriin muna ang kapatid mo bago mo siya dalhin dito para masiguro mong walang magiging aberya. Sabi ni Kuya Silas. Ngumiti siya. Sige po, thank you. Kinakabahan man siya sa buong pagkakataon na naroon sila ni Zion sa mansyon ng mga ito. Hindi naman niya maitatanggi na sobrang nagustuhan niya talaga ang pamilya ng lalaki. Malayong-malayong mga ito sa ibang mayayaman na mata pobre. Nakaka-guilty tuloy na kailangan niyang magsinungaling sa mga ito ng tungkol sa kanila ni Zion. Zion spent his free time with Celine. He wants to get to know more about her. Ayaw na niyang maulit yung nangyari noon na pareho silang nangangapad ng babae sa isa't isa. Kung paninindigan niyang agreement nilang dalawa, kailangan nilang maging kapani-paniwala. Celine loves cooking. Mahilig itong kumanta habang nagluluto. Gustong-gusto rin ito na ipinagluluto ang mga mahal niya sa buhay. Hindi man nakapagtapos, ay malaki naman ang pangarap nito na magkaroon ng sariling restaurant balang araw. At sa mga araw na nakakasama niya sa Celine, ay nakilala niya rin ang nakababatang kapatid nito na si Corinne. The kid is sick all the time. Hindi nga niya alam kung paano napagsasabay ng babae ang pagtatrabaho at pag-aalaga rito. Totoong humahanga siya sa pagiging mabait at mapag-alagang kapatid nito. Kailan nga ulit tayo pupunta sa inyo, Kuya Zion? Tanong sa kanya ni Corinne. Sa Sunday, Sagot niya. Sigurado ba kayong isasama niyo ako ni Ate Ling? Baka makagulo lang ako sa inyo. Nangunat noon niya. bakit ka naman makakagulo sa amin? Wala, naisip ko lang bigla. You're such a nice kid, Corina. My family will definitely love you as much as your sister loves you. Sa tingin mo ba talaga, magugustuhan din nila ako? Niisip ko kasi na imbes na mag-enjoy sa Ate Ling kasama mo at ng pamilya mo sa araw na yon, baka maging pabigat lang ako sa kanya. Hindi, Corina. Huwag kang mag-isip ng ganyan, ha? Nalungkot si Zion sa sinabi nito. Parang nakababatang kapatid na ang turing niya rito. At sa mga araw na kasama nila si Corinne, wala itong ginawa kundi ang patawanin lang sila ni Celine. Ano naman kayang pinag-uusapan niyo dyan dalawa at mukhang seryosong-seryoso pa kayo? Tanong ni Celine, bitbit itong isang bowl na may lamang french fries. Nasa apartment siya ng magkapatid. Madalis siyang pumupunta roon kapag may free time siya. Ewan ba niya, pero habang lumilipas sa mga araw na nakakasama niya sa Celine, ay parang naging routine na rin para sa kanya ang pagpunta sa apartment ito. Wala naman. Kinakabahan lang si Corinne para sa Sunday. Sagot niya, ngumiti si Celine. Ganyan din ako nung unang beses na ipinakilala ako ni Zion sa pamilya niya. Bago pa nga kami pumasok sa loob ng bahay nila, ang daming pumapasok sa isip ko. Pero nung nakilala ko na sila, sobrang bait pala nila. Sagot nito. Tumango siya at nag-thumbs up sa dalawa. Natahimik silang lahat pagkatapos noon. Ibinalik ni Zion ang atensyon niya sa movie na pinapanood nila. Ang simple at kalmado lang ng araw nila. Iyon ang bagay na gustong-gusto niya. Inaantok na ako, Ate Ling, Kuya Zion. May iwan ko na kayo at matutulog na muna ako, Paalam sa kanila ni Corina. Sinulya pa ni Zion ang kanyang relong pambisig. Maga pa, ah. Komento niya. Para makapagsalo na rin kayong dalawa. Mapanuksong sabi nito. Natawa siya. Puro kakalokohan, ah. Tumawa lamang si Corinne at pumunta na sa kwarto. Naiwanan silang dalawa ni Celine. Awkward nang umiti ang babae sa kanya nang magtama ang mga mata nila. Hindi ka pa uuwi? Tanong sa kanya nito. Gusto mo na akong umuwi? Umiling ito. Hindi ko alam kung bakit pero feeling ko safe kami kapag nandito ka, Zion. Ngumiti siya. Really? Napayuko ito, tila nahiya sa sinabi. Oo, kasi hindi ko alam. Pero parang kahit na gaano kagulong araw ko, kapag nandito ka, gumagana ang lahat para sa akin. Hindi agad siya nakasagot. Sa halip ay pinagmasdan niya lang ang babae. Ang simpleng ayos ito, ang buhok na bahagyang nakadugay, at ang mga mata nitong tila hindi marunong magsinungaling. Kung dati pilit lang ang lahat para sa kasunduan nila, ngayon iba na. May iba na siyang nababasa sa mga mata nito. Celine. Marahan niyang tawag.
Hindi mo kailangang magpanggap sa akin, ah. Bahagyang kumunutan noon ito. Hindi naman ako nagpapanggap. Good. Sagot niya, saka ngumiti. Kasi ayoko may tinatago ka sa akin. Napahinto ito. Ikaw, may tinatago ka pa sa akin? Natahimik siya sandali. Meron. Diretso niyang sagot. Nag-angat ang tingin na babae. Ano? Na mas gusto kitang kasama kaysa sa inaamin ko. Nanlaki ang mga mata nito. Zion. Napangiti siya na may halong kaba. Hindi ko inaasahan na ganito mangyayari. Akala ko hanggang doon lang tayo sa kasunduan. Pero habang tumatagal, Ano? Marahang anito. mas nagiging totoo. Hindi na umiwas si Celine sa tingin niya. Sa halip, tila mas lalo pa itong napako sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Tanong nitong halos papulong. Sa'yo? Bahagya siya natawa. Hindi. Sa nararamdaman mo. Doon siya napahinto, pero saglit lang. Kung ikaw naman ang dahilan, hindi ako natatakot. Zion, baka magkasakitan lang tayo. Baka masaktan ka lang o ako. Mas okay naman yun kaysa wala akong maramdaman, hindi ba? Sagot niya. Natahimik silang dalawa pero hindi awkward. Medyo mabigat lang sa dibdib. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Celine. Hindi ito nag-iwas. Sa halip, marahan pa nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa. Bumaba mga mata niya sa labi nitong tila iniimbitahan siya na tikman yun. Pwede ba kitang halikan? Paalam niya. Hindi agad ito sumagot. Pero ang bahagyang pagtango nito ay sapat na. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sigurado ka? Huling tanong niya. Hindi ko alam. Pero gusto kong subukan. Doon siya tuluyang napangiti. Inangat niyang isang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng babae. Napapikit ito sa haplos niya. Tila ba matagal na nitong hinihintay yun. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito. At bago pa man siya makapag-isip, ay marahan na niya itong hinalikan. Hindi yun marahas, hindi rin nagmamadali. Sa iyong halik na puno ng pag-alinlangan, pero mas lamang ang pagdanais. At nang gumanti ito, roon na siya tuluyang natunaw. Hindi niya maiwas sa napaulit-ulit tong siili ng halik. Kumusta naman kay ni Zion? Tanong ni Ate Lyra kay Celine isang araw sa mansyon. Kumakain sila ng lunch habang pinapanood sina Zion at ang mga kapatid nito na tinuturuan si Corinne na lumangoy. Kasama rin ang dalawa ang mga pamangkin na lalaki na pare-pareho nakasakay sa salbabida at ine-enjoy ang pagligo sa pool. Kitang-kita niya sa mukha ng kapatid kung gaano ito nag-enjoy kasama si Zion at sobrang saya niya. Pero mas natutuwa siya na parang pamilya na talaga ang turing sa kanya na mag-asawa ng mga kapatid ni Zion. Okay naman kami ate, sagot niya. Alam mo, hindi talaga namin inaasahan na magpapakilala yan ng girlfriend sa wakas. Si Zion ang bunso sa kanilang magkakapatid. He was supposed to be the most carefree among them pero hindi niya yun naranasan. Dahil sa kanilang magkakapatid, sa kanya may pinakamataas sa expectations sa mga magulang nila. Nang siya na nag-handle sa kumpanya ng pamilya nila, mas lalo niyang pinalago yun at mas pinalaki pa kumpara sa nagawa ng mga kapatid niya noong ang mga ito pang CEO. Kuwento pa nito. Buong akala nga namin lahat na puro negosyo na lang ang aatupagin ni Zion dahil yun din ang palagi niyang sinasabi. Kaya laking gulat namin nung sinama kanya rito. Tuwan-tuwa ang buong pamilya kasi sa wakas, sigurado na kaming may makakasama na habang buhay ang bunso namin. Sabi ni Ate Laila. Ngumiti si Celine. Alam niyang kontrata lang ang lahat ng namamagitan sa kanila ni Zion. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na matuwa at maging proud para sa lalaki. Ang totoo niyan, mas maswerte ako sa kanya. Sobrang na-appreciate ko kung paano niya ako alagaan. Na palagi niyang sinisigurado na walang nilipas na araw na hindi niya ako nakukumusta. Sobrang na-appreciate ko na pati yung kapatid ko, willing niya ring alagaan. Anya. Nakakatawa naman si Zion.
Mukhang nagbibinata na nga talagang bunso ng mga salbieho na dating sakit lang sa ulo. Natatawang sabi ni Ate Penelope. Hoy, totoo yan. Sabad ni Ate Lyra habang natatawa. Kung nun mo pa siya nakilala, baka ikaw pa yung sumuko sa kakulitan niya. Grabe kayo kay Zion. Mahinang depensa niya na may ngiti sa labi. Hindi, seryoso. Ani Ate Laila. Matigas ang ulo niyan. Ayaw makinig, laging gusto siya nasusunod. Pero ngayon, ibang-iba na. Dagdag nito na napapailing pa habang nakatingin kay Zion sa malayo. Mukhang in love na nga siya. Sabi naman ni Ate Zaria. Napatingin siya sa pool kung nasa ng mga kalalakihan. Naroon si Zion, nakalubog hanggang baywang sa tubig at hawak si Corinne habang tinuturuan ito lumangoy. Tawad ang tawang kapatid niya habang sinusubukan itong bumitiw, pero natatakot naman at muling babalik sa paghawak sa lalaki. Kita naman niyang pagbuka ng bibig ng lalaki na tila pinapaalalahanan ng kapatid niya. Hindi man niya naririnig ang eksaktong sinasabi nito, kitang-kita naman niya ang lambing sa bawat galaw nito. Kaya mo yan, Corina. Daan-daan lang. Rinig niyang sigaw ni Zion. Ayoko, Kuya Zion. Malulunod ako. Sagot ni Corinne habang tumatawa. Hawak kita, hindi kita mababayaan. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya sa naririnig at napapanood. Napayuko siya at tahimik na sumubo ng pagkain. Celine, biglang tawag ni Ate Penelope. Hindi ka ba nahihirapan sa kanya? Kay Zion po? Oo, kilala namin yan sa Zion. Hindi yan madaling mahalin. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Dahil ang totoo, hindi naman talaga dapat. Hindi niya dapat mahalin si Zion dahil wala yun sa kontrata nila. Hindi naman po. Sagot niya sa huli, pilit pinapakalman sarili. Madali naman po siyang pakisamahan. Pakisamahan? Ulit ni Ate Lyra na bahagyang nakangisi na ngayon. Iba yun sa minamahal sa Lina. Sandaling natahimik ang paligid nila. Hindi mo ba siya mahal? Diretsong tanong ni Ate Lyla. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napahigpit ang hawak niya sa kutsarang gamit sa pagsubo. Mahal? Paano niya masasagot yon kung ang lahat naman sa pagitan nila ay kasinungalingan lang? Napalunok siya. Siyempre po, mahal ko si Zion. Agad siyang umiti. Pilit pinapaniwala kahit ang sarili. Nagkatinginan at nagtawanan ng apat na parabang kamangha-mangha ang mga sinasabi niya. Good, ani Ate Penelope. Kasi kung sino man ang mamahalin ng brother-in-law namin, sisiguraduhin namin karapat-dapat siya. Hindi lang yon, dagdag ni Ate Lyra. Sisiguraduhin din namin hindi siya masasaktan. Nakwento nga rin pala sa amin ni Zion ang tungkol sa pinagdaanan niyo ni Corinne. Kung may kailangan kayong dalawa, wag kayong mahihiyang magsabi sa amin, okay? Pamilya ng turing namin sa inyo. Sabi ni Ate Lyla. Lalong kumirot ang dibdib ni Celine. Hindi siya makasagot. Sa halip, muli siyang napatingin kay Zion. Sa paraan ng pagtawa nito, sa paraan ng pag-alalay nito kay Corina, sa paraan ng paghawak nito sa kapatid niya, na para bang napakadali para dito ang maging ganong kaingat sa iba. Hindi niya alam kung trabaho pa rin ba ang tingin niya sa lalaki o unti-unti na ba yung nagbabago. Hindi naman kasi nililinaw na lalaki sa kanya kung ano na ba talaga sila. Hinalikan siya nito pero yun lang yun. Ano bang ibig sabihin yun? Matatapos na bang kontrata nila dahil doon? Gulong-gulo na rin siya. Matapos silang mag-usap, lumapit siya sa may poolside. Mukhang naramdaman naman agad ni Zion ang presensya niya at nag-angat ito ng tingin. Ngumiti ito, yung ngiting para bang siya lang ang nakikita nito sa buong paligid. Hindi niya napigilang gumanti ng ngiti, pero kasabay noon, ang unti-unting pagbigat ng dibdib niya. Ate Celine! Sigaw ni Corinne. Tignan mo ko! Napalingon siya sa kapatid. Tignan mo ko, ate! Marunong na ako lumangoy, oh! Nakangiting sabi pa nito at nagpakitang gilas sa kanya. Wow, ang galing mo na, ah!
Sagot niyang pilit pinapasaya ang boses. Halika rito. Tawag ni Zion. Tuturuan din kita lumangoy. Sabi ni Corinne, hindi ka rin daw marunong kaya kahit na gusto niya matuto, hindi na niya pinipilit. Napailing siya at bahagyang natawa. Hindi, okay na ako rito. Takot ka? Pang-asar nito. Hindi, ayoko lang talaga. Sinungaling. Napanguso siya. Ikaw talaga puro kakalukuhan. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bigla nitong hinilang kamay niya dahilan para bumagsak din siya sa tubig. Zion! Gulat na sigaw niya. Relax, hawak naman kita. Bulong nito malapit sa tainga niya. Napahawak siya sa balikat ito. Tignan mo, hindi ka naman nalulunod. Natatawang sabi nito. Baliw ka talaga! Mahina niyang reklamo. Saglit silang natahimik. Naalala na naman niya ang halik na pinagsaluhan nila nung huling punta ng lalaki sa apartment. Celine, mahina nitong tawag. Thank you. Nangunot ang noon niya. Para saan? For making me happy. Ngumiti siya. Thank you din. Nagtaas ng kilay si Zion. Para saan? Sa pagpapasaya mo sa amin ni Corinne, sa pag-aalaga, at sa pagdala mo sa amin dito. Matagal nang huling beses ko nakita na ganyang kasaya si Corinne. Sabi niya. Well, masaya naman kami kahit dalawa lang kami nun pero mas masaya ngayon kasi parang kami nagkaroon ng pamilya ulit ngayon. Ngumiti ang lalaki. You're welcome. 9:09 na ng gabi. Nagyayayang matulog ang mga magulang ni Zion pero nag-insist ang magkapatid ito na mag-inuman pa sila at magkwentuhan. Hindi naman niya magawang tumanggi dahil game na game si Zion. Mauna na po ako magpahinga sa taas, Ate Lynn. Dito ka na lang po muna kasama si Kuya Zion para makapag-banding pa kayo. Paalam ni Corinne sa kanya. Uuwi sana sila ni Corinne nang mag-alas 7 ng gabi pero hindi sila pinayagan ng ina ni Zion. Sulitin na raw nilang gabi para makapag-bonding pa silang lahat. Ang mga anak naman ng mga kapatid ni Zion ay kanina pang natutulog sa pangalawang palapag. Napagod yata sa buong araw na pagligo't paglalaro. Sure ka ba? Tanong niya sa kapatid. Oo naman ate. Agad na inutusan ni Zion ng isa sa mga kasambahay para ihatid si Corinne sa magiging kwarto nila ngayong gabi. Nang tuluyang makaalis si Corinne, bumalik na rin sila ni Zion sa table kung nasa ng mga kapatid at hipag nito. May wine, hard liquors, chips, sisig at fried chicken sa mesa. Ang mga kapatid naman ni Zion na sina Kuya River at Kuya Orion ay abala sa pag-iihaw ng pork liempo at barbecue. Umiinom ka ba, Celine? Tanong ni Ate Laila. Tumango siya. Agad siyang inabutan nito ng wine. Inaalagaan ka naman bang mabuti ng kapatid namin, Celine? Tanong sa kanya ni Kuya Silas, sabay akbay sa asawa nitong sa Ate Lyra. Opo, Kuya. Naghiyawan ng mga kapatid ni Zion. Talaga ba? Sa wakas, hindi na spoiled brat ang lalaking yan at marunong na mag-alaga ng babae. Sabi ni Kuya River. Hoy, grabe ka naman sa kapatid mo. Natatawang saway ni Ate Laila sa asawa. Bakit? Totoo naman ah. Sagot nito sabay tingin kay Zion. Dati, kahit sarili yung damit, hindi yan marunong magtupi. Palagi niya rin kaming iniiwasan, pero ngayon siya pa tong una nagyayaya na makipag-bonding sa aming mga kapatid niya na para bang wala pa kaming kanya-kanyang asawa. Kuya, Babala ni Zion na bahagyang napapailing pa sa mga sinasabi ng nakatatandang kapatid. Napangiti sa Celine pero nanatili siyang tahimik. Pinagmamasdan ang biruan ng pamilya. Ramdam niya ang init ng sama ng mga ito. Magaan, masaya, at parang wala ni katiting na ilangan. ikaw Celine. Singit ni Kuya Orion habang inilalapag ang bagong ihaw na liempo sa mesa. Paano mo ba napapasunod tong kapatid namin? Napatingin sa kanya si Zion, tila interesado rin sa isasagot niya. Wala naman po akong ginawa. Mahinahon niyang sagot. Siya naman po yung kusang nagbago. Malaga't may malasakit siya na makilala ko. Wow! Sabay-sabay na reaksyon ng mga ito. Totoo ba yan? Tanong ni Ate Lira na nakangising nakatingin kay Zion. Hindi ka namin nakilala na kusang nagbabago ah. Mukhang iba na talaga ngayon. Sabi naman ni Ate Penelope.
Napabuntong hininga si Zion. Pwede bang uminom na lang tayo? Natawa ang lahat. Habang abala mga ito sa pagkain at kwentuhan, tahimik siyang sumisimsim ng wine. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kay Zion kung paano ito ngumiti, kung paano ito sumagot sa mga kapatid, at kung paano ito sumulyap sa kanya na para bang siya lang ang nakikita nito sa gitna ng kasiyahan. Hindi ka ba naiilang? Tanong ni Zion sa kanya nang bahagya itong lumapit. Halos magkadikit na mga balikat nila. Umiling siya. Hindi naman. Masayang kasamang pamilya mo. Sobrang nag-e-enjoy ako. Good. Maikling sagot ito. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Kuya Silas. Seryoso ka na ba talaga kay Zion Celine? Pangmatagalan na ba talaga to? Napatingin ng lahat sa kanila. Biglang uminit ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya'y bigla silang na-hot seat ni Zion. Sinubukan niyang isipin na pag-arte lang ang lahat ng yon. Nababayaran siya ni Zion pagkatapos ng lahat at magkakaroon na sila ng magandang buhay ni Corinne. Kuya naman. Pigil ni Zion pero hindi ito pinansin ng mga kapatid. Seryoso ako nagtatanong. Dagdag ni Kuya Silas. Hindi na bata ang kapatid namin. At ikaw, Celine, mukhang seryoso ang relasyon din naman ang hanap mo. Napalunok sa Celine. Hindi niya alam kung saan titingin. Teka lang, Silas. Sabat ni Ate Laila. Hindi na dapat natin sila pinapangunahan pa sa bagay na yan. Hindi naman pinapangunahan, mahal. Inaalam lang namin kung ano ba talagang plano nilang dalawa. Sagot ng asawa nito. Ngumiti siya. Okay lang po. Mahina niya sabi. Pwede niyo po akong tanungin. Napatingin sa kanya si Zion. May bahid ng pag-alala ang mga mata nito. Sigurado ka? Tanong nito. Sige. Ngumisi si Kuya Orion. Simple lang naman. Ano bang balak mo sa kapatid namin? Sa simbahan na rin ba ang ending nito? Natahimik ang lahat. Napatingin sa kanya si Zion. Tila hinihintay ang isasagot niya. Saglit siya nag-isip bago marahang nagsalita. Handa po ako sa kahit anong plano ni Zion para sa aming dalawa. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagmamadali at mas pinipili po namin i-enjoy muna yung mga araw na magkasama kami. Sagot niya. Ay nako, ang swerte na lalaking to ah. Sabi ni Kuya Icarus. Sinabi mo pa. Sabi naman ni Kuya Silas. Makalipas ang ilang araw, ay basta na lang siyang pinag-impake ni Zion ng mga damit at may pupuntahan daw sila ng 3 araw. Tatanggi sanay siya dahil may iiwang mag-isa sa bahay si Corinne, pero bago sila umalis kanina, ay inihatid muna nila ang kapatid sa bahay ng mga magulang na lalaki. San ba kasi tayo pupunta? Tanong ni Celine sa lalaki. Hindi niya alam kung pang ilang beses na niyang naitanong yon, pero hindi naman siya nito masagot-sagot. Huwag ka na maraming tanong, okay? Sigurado naman ako mag-e-enjoy ka sa pupuntahan natin. Napatango siya at nanahimik na lang. Nang makakita si Zion na isang fast food restaurant, ay tumigil sila doon para umorder na makakain. Halos 2 oras pang biniyahe nila bago tuluyan tumigil sa isang hotel and resort. Anong ginagawa natin dito? Tanong niya sa lalaki. Napakamot sa ulo si Zion. Actually, si Corinne ang may idea nito. Gusto kasi ng kapatid mo na mag-enjoy ka ngayon. Ha? Simula raw kasi nang mamatay ang parents niyo, wala ka nang ibang ginawa kundi ang alagaan siya at magtrabaho. Ngayon, gusto niya mag-enjoy at mag-relax ka lang. Ang dami yung alam, no? Kung magtima pa kayo ni Corinne para kayong magkapatid at hindi kami. Natawa ito. Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Halika na, marami akong in-avail ng water activities dito at gagawin natin yung lahat. Hindi na maitago ni Celine ang excitement. Pero kasabay noon ay ang bahagyang pag-alinlangan na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Sigurado ka bang okay lang to? Parang ang mahal nito. Mahina niya sabi habang sinusundan si Zion papasok sa lobby. Relax ka lang, Celine. Minsan lang naman to. At saka deserve mo to. Sagot nito nang hindi siya nililingon. Nangunutan noon niya. Deserve? Parang ang bigat naman ng salitang niyan. Huminto ito at saka siya hinarap. Kasi totoo naman, kailan ka ba huli nag-enjoy ng ganito? Bumuka ang bibig niya pero wala siyang maisagot. Kita mo? Dagdag pa nito. Puro ka na lang trabaho at kay Corinne ka lang umiikot ang mundo mo.
Kasi ako na lang ang meron siya. Depensa niya. At siya rin ang may gusto nito. Mahinahong sagot ni Zion. Hindi kanya kailangan na maging nanay araw-araw. Ate kanya si Lynn. Napayuko siya. Hindi mo ko maiintindihan. Subukan mong ipaintindi. Hamon nito. Tahimik siya napalunok. Noong nawala na sila mama at papa, ako yung nangako kay Corina hindi ko siya pababayaan, na ako na magiging sandalan niya. At ginagawa mo naman yon. Sobra pa nga. Hindi pa rin sapat. Bulong niya. Huminga ng malalim si Zion bago marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para patunayan yon. Napatitig siya sa kamay nilang magkahawak. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Halika na. Buli nitong aya, mas marahan na ang boses ngayon. Kahit 3 araw lang, ikaw naman muna. Sarili mo naman ang unahin mo. Sige, susubukan ko. Ngumiti ito. Yan ang gusto ko. Pagpasok nila sa kwarto, agad siya napahinto. Grabe. Bulong niya habang nililibot ang tingin sa malawak at magarang silid. Zion, sobra na to. Hindi pa. Nakangiting sagot ito. Hindi pa nagsisimula ang surprise ko. Napalingon siya. May iba pa? Lumapit ito sa kanya na seryosong-seryoso ang mukha. Selena, hindi lang to tungkol sa bakasyon mo. Kinabahan siya. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang gustong gawin to. Dugtong nito. Zion. Mahinang tawag niya sa lalaki. Hindi sigurado kung matatakot ba siya o aasang may mangyayari pang iba. Pagkatapos ng trip na to, gusto kong magbago ang lahat sa atin. Napa-atras siya ng bahagya. Magbago? Paano? At sana, handa ka sa sasabihin ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi lang simpleng bakasyon ang naghihintay sa kanila, kundi isang bagay na maaaring tuluyang magbago ng lahat. Paglabas sila ng kwarto, agad silang nagtungo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid, tanging alon lang ang maririnig at iilang ilaw mula sa resort ang nagbibigay liwanag sa gabi. Ang ganda. Bulong ni Celine habang nakatanaw sa dagat. Mas maganda ka. Sagot ni Zion. Napalingon siya rito. Huwag mo nga akong dinadaan sa ganyan. Totoo naman. Giit nito. Tumigil ka na nga. Sabi niya sabay iwas ng tingin. Selena. Tawag ni Zion. Mas mababa na ang boses. Masaya ka ba? Tanong nito. Nag-isip siya sandali. Oo. Ngayon. Oo. Pero dati? Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam. Hindi mo alam mo, ayaw mo lang alamin. Napatitig siya kay Zion. Ano bang gusto mo sabihin ko? Na matagal ka nang hindi masaya. Diretso nitong sagot. Hindi totoo yan. Mabilis niyang tanggi. Celine, Hindi ako malungkot. Medyo tumas ang boses niya sa pagkakataong yun. Pagod lang ako, yun lang. pagod na, hindi nawawala. Tinong ni Zion. Natahimik siya. Lumapit ang lalaki sa kamarahang hinawakan ng balikat niya. Hindi ka robot, pwede ka mapagod, pwede ka sumuko minsan. Hindi pwede. Mahinang sagot niya. Kapag sumuko ako, sino na lang matitira para kay Corina? Ako, Napatingin siya rito sa gulat. Ano? ako ang tutulong sa'yo. Ulit ni Zion. Hindi ka nag-iisa, Selena. Napalunok siya. Hindi mo responsibilidad yun. Ginagawa ko ng responsibilidad. Sagot nito. Bakit? Tanong niyang pabulong. Hindi agad sumagot si Zion. Sa halip, mas lalo lamang ito lumapit sa kanya. Dahil mahal kita. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Ano? Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Matagal na. Napaatras sa Celine. Hindi. Hindi pwede yan. Bakit hindi? Dahil hindi niya mahanap ang tamang salita. Dahil hindi ako handa. Dahil marami akong responsibilidad.
Dahil wala ito sa pinirmahan nating kontrata. Dahil takot ka. Putol ni Zion. Napapikit siya. Oo, takot ako. Sa akin? Sa lahat. Sagot niya. Sa posibilidad. Sa pagbabago. Huminga ng malalim si Zion. Hindi kita pipilitin. Dahan-dahan siya nagmulat ang mata. Pero hindi ko rin babawiin yung sinabi ko. Tugtong nito. Hintayin kita. Kahit gaano katagal. Naramdaman ni Selena ang panunubig ng mga mata niya. Zion, mahina niyang tawag sa lalaki. Ngumiti ito, pero halatang may sakit sa ngiti nito. Enjoyin muna natin itong 3 araw, okay? Walang pressure. Walang kailangang intindihin. Tumango siya, kahit na magulo ang isip niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat pagkatapos ng araw na yon. At lalong hindi niya alam kung handa ba siyang tanggapin ang pag-ibig na matagal na palang naghihintay sa kanya. It was the most magical 3 days in her life. Sobrang nag-enjoy si Celine sa mga water activities na ginawa nila ni Zion na magkasama. It was so relaxing. Wala silang ginawang iba, kundi ang mag-enjoy lang. Ayaw na nga sana niyang umalis doon, pero kailangan na niyang bumalik at ipagpatuloy ang buhay niya. Pagkarating nila sa bahay ng mga magulang ni Zion, nagulat sila ng pagpasok sa living room ay naroon ang buong pamilya ng lalaki. Mukhang inaabangan ang pagdating nila. Seryoso ang lahat at malamig ang tingin sa kanila ni Zion. Malayo sa reaksyon ng mga ito sa tuwing nakikita silang dalawa na magkasama. Kinabahan sa Celine. Naglilinis sa mga kasambay sa kwarto mo kanina, Zion. Nakita nila to. Anang ina nito sabay pakita sa kontratang pinirmahan niya. Anong ibig sabihin nito? You hired Celine to be your contract wife and to bear your children? Ginawa mo lahat ng ito para manatili sa kamay mo negosyo ng pamilya natin? Galit na asik nito. Mom, let me explain please. Sagot ni Zion. Explain what? Anak, niloko niyo ako. Niloko niyo kami. Pinaniwala niyo kaming lahat na meron kayong relasyon at nagmamahalan kayo. You disappoint me so much, Zion. Sa inyo magkakapatid pa naman ikaw ang pinaka-inaasahan namin. Tapos ganito lang gagawin mo? Sabi naman ng tatay nito. Hindi na napigilan ng Celine na mapaiyak. Hiyang-hiya siya sa lahat. Hindi niya magawang tignan ng pamilya ni Zion. Sa malayo na makikitang-kita niya ang kapatid na tahimik ding umiiyak. Simula nung nakapag-asawa ang mga kuya mo, palagi kong iniisip na paano ka. Ang atensyon mo nasa trabaho lang at puro ka paglalaro. Hindi kailanman nagseryoso. Siguro nga, mali kami ng ama mo na bigyan ka ng ultimatum para magkaroon ng asawa at mabigyan kami ng apo. Pero hindi ko inasahan na ganitong gagawin mo. Handa ka magbayad ng tao para lang magpanggap sa harap namin. Anang mami ni Zion. Pwede po ba ako magsalita, Mama? Tanong na lalaki. Hindi sumagot ang ginang. Kinuha naman ni Zion ang pagkakataon na yun para makapagpaliwanag. Nasa lalaki ng atensyon ng lahat. Inaabangan ang sasabihin nito. Nang mabasa kong email mo sa akin, Ma'am, natatanggalin mo sa akin ang pamamahala sa kumpanya natin kung hindi pa ako mag-aasawa at magkakaroon ng anak. I found it so ridiculous. But I got scared. Natakot ako na baka tutuhanin mo nga yun kung hindi pa ako mag-aasawa. Wala akong oras para maghanap ng girlfriend o makipag-date man lang. Kaya naisipan kong mag-hire na lang na magpapanggap bilang girlfriend ko sa harapan ninyong lahat. Kontrata lang naman talaga to para sa akin. Pero hindi ko inaasahan na sa bawat araw na kasama ko sa Selena, matututunan ko rin siyang mahalin. Napatingin silang lahat kay Zion. Maging siya'y napatingin na rin dito. Hindi inaasahan na aaminin yun na lalaki sa harapan ng pamilya nito. Panibagong kasinungalingan na naman ba ito, Zion? Ganito naman ang arte niyo para tuluyan kaming maniwala sa inyong dalawa at kalimutan ang nakita kong to? Tanong ng ginang. Hindi, Mom. This time, I'm telling the truth. Hindi ko na po kayo kukumbinsi na maniwala sa akin dahil alam ko po na sa ginawa ko. Mahirapan ako mapaniwala kayo na totoo na talaga ito ngayon. And I understand. Ako pong may kasalanan nitong lahat. Ako nagsimula kaya sana po. Huwag kayong magalit kay Celine o kay Corina. Sabi ni Zion. Bumuntong hininga ang mami ni Zion, saka siya binalingan.
Ikaw, Selena, ano masasabi mo? Huminga siya ng malalim, sabay angat ang tingin. Kinakabahan may pinilit niya pa ring magsalita. Nasa kontrata po na pinirmahan ko na bawal kong mahalin ang kliyente. Pero ako rin pong kusang pumali nun. Hindi na po ito dahil sa napagkasunduan naming dalawa ni Zion. Natatakot pa rin po ako pero aaminin ko po sa inyong lahat na natutuhan ko na rin po siyang mahalin. Minahal ko po si Zion kahit na alam kong hindi dapat. At mas lalo lang mamahalin ko pa po siya ngayon kahit na ganito nangyari. Pasensya na po kayo kung nagsinungaling po ako sa inyong lahat at nagpanggap na mahal ko si Zion nung una. Wala lang po talaga akong choice dahil kailangan ko po ang perang ibabayad ni Zion para sa pagpapagamot ni Corinne at pambayad sa mga gastusin namin. Alam ko pong mali, pero noong mga panahong yun lang po naisip kong tanging paraan para mabilis na kumita ng malaking pera. Ilan sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat bago muling magsalita ang ina ni Zion. Masakit pa rin sa akin ang nalaman ko, pero hindi ako kukontra kung totoo nga nagmamahalan na kayo. Sana lang, sa pagkakataong ito ay totoo ng lahat dahil hindi ko alam kung mapapatawad ko pa kayo kapag nalaman kong parte pa rin ito ng pagpapanggap niyo. Ngumiti si Zion at lumapit sa ina. I'm sorry, Mama. Anito sabay yakap dito. Huwag mo nang gagawin yun ulit, okay? Kung may magawa man kami ng dad mo na hindi mo gusto, pwede mo naman kaming kausapin. Hindi kailangang humantong sa ganito ang lahat. I will, Mama. Thank you, and I love you. I love you too, Sana. 1 year later. Nang araw ng kasal nila, hindi maipaliwanag ni Celine ang kaba at saya na nararamdaman niya. Ang bawat sandali ay puno ng liwanag at kasiyahan. Pinalilibutan sila ng mga taong nagmamahal sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang init sa mga mata ni Zion at parang ang lahat ng takot at pangamba sa nakaraan ay unti-unting natutunaw. Handa ka na ba? Tanong nito habang hawak ang kanyang kamay paharap sa altar. Ang mga mata nito ay puno ng init at kasiyahan para sa espesyal na araw na yon. May kakaibang kinang ng pag-ibig na hindi maiwasang pagmasdan ni Celine. Oo, kahit na hindi ko akalaing mararating natin to. Sagot niya na medyo nanginginig pa. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng puso niya na parang sasabog yun sa tuwa. Ngumiti si Zion at dahan-dahang pinisil ang kamay niya. Selena, salamat sa lahat. Salamat sa pagiging totoo sa akin at sa pagpapakita na hindi lang kontratang mahalaga sa puso mo. Zion, mahal na mahal din kita. Totoo yon. Hindi na kontrata lang. Natawa ang lalaki. Tahimik na nanatili ang pamilya nito sa paligid. Pinapanood silang dalawa. Ang ina ni Zion, bagaman may luha mga mata, ay ngumiti rin at mahinang nagsabi na, alam kong hirap ng inyong pinagdadaanan noon. Pero ngayon, masaya akong makita kayong dalawa na sa simbahan din ng tuloy. Ang tatay ni Zion na matagal nag-alinlangan sa kanila nung sinabi nilang magpapakasal sila, ay dahan-dahan lumapit at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Zion, anak. Masaya kami na natagpuan mo ng babae na tunay na nagmamahal sa'yo. At Celine, malugod ka naming tinatanggap sa pamilya. Digdig pa nito sabay tingin sa kanya. Napangiti siya at hindi na napigilan ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam na tanggap na siya ng pamilya ni Zion, na noon ay puno ng pangamba galit dahil sa nagawa nila ay halos hindi niya maisalarawan. Ang seremonyang napili nila ay simple lang ngunit puno ng emosyon. Habang ang pare ay nagbabasbas sa kanila, ramdam niyang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Zion Salviejo, wika ng pare. Tinatanggap mo ba si Celine Cruz bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, sa lahat ng araw ng iyong buhay? Tinatanggap ko po. Sagot ni Zion na buong tapang at pagmamahal. Celine Cruz, tinatanggap mo ba si Zion Salviejo bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kaligayahan, sa lahat ng araw ng iyong buhay? Tanong naman sa kanya ng pare. Tinatanggap ko rin po ng buong puso. Ngumiti sa kanila ang pare.
Maiksi lang ang seremonya. Maya-maya ay nag-anunsyo ng pare. Kung gayon, Zion at Celine, kayo'y inaanunsyo ko na bilang mag-asawa. Sabi nito. Naghiyawan ng lahat. Napangiti siya. Sa wakas, totoong kanya na talaga si Zion. Zion, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Dahan-dahan lumapit sa kanya lalaki at hinalikan siya. Nang magtagpong kanilang mga labi, ay parang huminto ang oras. Parang ang lahat ng sakit, kaba at pag-aalinlangan ay napawi sa isang halik. Habang nakatingin sa kanyang asawa, ramdam ni Celine ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, sila'y magkasama na hindi lang dahil sa kontrata, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta sila sa reception. Ang mga mesa ay puno ng mga bulaklak, kandila at malilit na ilaw na kumikislap. Ang mga bisita, kaibigan man o pamilya, ay masayang nakangiti, nagbibiruan at nagkukwentuhan. Celine, ikaw na talagang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Bulong ni Zion habang iniikot siya nito sa dance floor para sa kanilang first dance bilang mag-asawa. Alam mo ba yon? Maswerte nga talaga ako, Zion. Ang bait at mapagmahal ng asawa ko. Tapos tanggap pa ako ng pamilya mo sa kabila ng mga nagawa natin nun sa kanila. Sagot niya habang nakatingin dito. Mali. Ikaw ang pinakamaswerte dahil magiging alipin mo na lalaking kasayaw mo ngayon. Pangako ko sa'yo na, ang mga pangangailangan mo munang uunahin ko bagong sarili ko. Ako ang kakampi mo sa lahat. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Napaka-sweet naman ng asawa ko. Napailing siya nang maaalala kung paano sila nag-umpisa. Kung hindi pa sila nabuking ng pamilya nito, malamang ay nagpabebe pa siya. Sobra kasing takot siya noon. Takot siyang magmahal at masaktan. Dahil kapag nasaktan siya at iniwan, baka hindi niya kayanin. At hindi pwedeng hindi niya kayanin dahil siya lang ang nag-aalaga kay Corinne. Matapos ang sayaw ay nilapitan nila ang mesa kung nasa ng mga magulang at kapatid ni Zion na walang tigil sa pag-cheer sa kanila. Hindi ko akalaing masasabi ko to, pero masaya ako para sa inyo Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Sabi ni Kuya River. Tumingin siya sa bawat isa at bahagyang umiti kahit na kinakabahan. Salamat po sa pagtanggap sa akin sa inyong pamilya. Salamat sa lahat ng pagmamahal at suporta, sabi ni Zion sa kabila ng ginawa namin noon. Kitang-kita ni Celine ang pag-iyak ng ina ni Zion at saka siya nito niyakap na mahigpit. Anak, hindi mo lang pinasaya ang anak ko. Pinasaya mo rin ang puso namin. Kaya sino ba kami para kumontra pa sa inyo? Nang makaupo silang mag-asawa sa kanilang mesa, nakangiting yumakap siya kay Zion. Love, sa wakas, ito na talaga ang simula ng buhay natin. Bulong ni Zion sa kanya. Oo, Zion. At ngayon, mas handa na akong harapin ang lahat ng darating na pagsubok sa atin. Basta't kasama kita. Sagot niya. Celine, gusto kong malaman mo na, kahit anong mangyari, lagi ako nandito para sa'yo. Napangiti siya. Alam ko, at lagi rin ako nandito para sa'yo. I love you, Celine Salviejo. Mahal na mahal kita, at salamat sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. I love you too, Zion Salviejo. Maliman ang kanilang naging umpisa, ay naging daan yon para matagpuan nila ang tamang para sa kanila. At iyon ay ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!